Nandito ako upang pag-usapan ang tagumpay. Ang unang patakaran ng tagumpay ay magkaroon ng isang pangarap. Makikita mo, kung wala kang pangarap kung saan ka pupunta at kung wala kang layunin kung saan ka pupunta, ikaw ay maglalakbay ng walang patutunguhan at hindi ka magtatapos kahit saan. Ibig kong sabihin, tulad ng alam mo, ipinanganak ako noong 1947 sa Austria pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig kaya't napakaswerte ko na natagpuan ko ang aking pangarap at hindi ko talaga gusto ang Austria noong lumaki ako. Hindi ako makapaghintay na makaalis doon. Hindi ko makita ang aking sarili na naging magsasaka o manggagawa sa isang pabrika o anuman sa gayon kahit na gusto ng aking mga magulang na manatili ako doon at magkaroon ng normal na buhay pero iyon ang kanilang pangarap hindi ko sa akin. Ang aking pangarap ay lubos na iba. Nararamdaman ko na ipinanganak ako para sa isang espesyal na bagay, para sa isang natatanging bagay, para sa isang malaking bagay. Isang araw pumasok ako sa paaralan. Tanda ko na 11 taong gulang ako at ipinakita nila ang isang dokumentaryo tungkol sa Amerika. Doon ipinakita nila ang dokumentaryo, ang mga napakalalaking gusali, ang mga mataas na gusali, ang mga napakalaking tulay, ang mga kalsadang may 6 na linya, at lahat ng ito sa isang liwanag na iyon ang kung saan ko gustong maging. Hindi ko gusto na maging dito na may mga maliit na bahay at mga maliit na gusali. Gusto ko ay sa Amerika. Isang araw pagkatapos ng paaralan, naglakad ako papunta sa isang tindahan sa Grass kaya pumasok ako at tumingin-tiningnan at doon ko nakita ang isang magazine na may isang magazine na pangangatawan na may si Reg Park sa pamagat. Si Reg Park noon ay isang 3 beses na Mr. Universe at nakita ko siya sa malaking screen bilang si Hercules. Binasa ko yun at sinabi ko sa aking sarili wow ito ang talaan para sa aking buhay ito ang eksaktong gusto kong gawin gusto kong maging isang kampyon sa pangangatawan tulad ni Reg Park gusto kong pumasok sa mga pelikula tulad ni Reg Park at gusto kong kumita ng milyon-milyon at maging mayaman at kilala tulad ni Reg Park alam mo ba kung gaano kagaling iyon? Naramdaman kong alam ko kung saan ako papunta. Isipin mo, ang karamihan sa mga tao ay hindi alam kung saan sila papunta. Alam ko kung saan ako papunta, na magiging isang kampyon sa bodybuilding tulad niya kaya't ito'y isang tanong na kung paano mo ito gagawin. Napakaluwag ng aking pakiramdam dahil kapag mayroon kang layunin, kapag mayroon kang pangarap, ang lahat ay nagiging madali. Kaya't palagi akong tinatanong ng mga tao kapag nakikita nila ako sa gym noong mga araw ng pagpapaangat. Sinasabi nila, bakit ganoon na lang ang iyong pagpapakahirap? 5 oras sa isang araw? 6 na oras sa isang araw, at palaging may ngiti sa iyong mukha. At sinasabi ko sa mga tao palagi, sinasabi ko, dahil sa akin, ito ay paglalayong makuha ang ginto. Sa harap ko ay ang titulong Mr. Universe kaya't ang bawat pag-angat na ginagawa ko ay nagdadala sa akin ng malapit na pagkakamit sa hangarin na iyon, upang gawing katotohanan ang pangarap na ito. Ang bawat set na ginagawa ko, bawat pag-uulit, bawat bigat na itinataas ko ay magdudulot sa akin ng isang hakbang na malapit sa pagkakamit ng pangarap na ito. Kaya't hindi ako makapaghintay na magawa ang isa pang squat na may 500 na libra, hindi ako makapaghintay na magawa ang isa pang bench press na may 500 na libra, hindi ako makapaghintay na magawa ang isa pang 2,000 reps ng sit-ups, hindi ako makapaghintay sa susunod na ehersisyo. Sa edad na 20, pumunta ako sa London at nais kong sumali sa patimpalak ng Miss Universe bilang pinakabatang Mr. Universe kailanman at ito ay dahil mayroon akong layunin. Palakpakan, kaya't hayaan mo akong sabihin sa iyo ang isang bagay, ang pag-visualize sa iyong layunin at pagtahak sa landas nito ay nagbibigay ng kasiyahan. Kailangan mong magkaroon ng layunin sa anumang gawin mo sa buhay, kailangan mong magkaroon ng layunin. Sa Estados Unidos, 74% ay napapuot sa kanilang trabaho. Ngayon, hindi masyadong magkaiba kapag ikaw ay pumunta sa Europa, ang karamihan sa mga tao ay hindi gusto ang kanilang ginagawa dahil hindi nila ito talaga ginagawa dahil wala silang layunin at sinusunod lamang nila ang itinakda. Ang kanilang pagdaraos ay bigla na lamang may trabaho na bakante kaya't kumuha sila ng trabaho dahil kailangan mong magtrabaho ngunit kapag nagtrabaho ka, ito ay isang abala. Trabaho ito, hindi ito kasiyahan. Kaya kung isipin mo, ang tanging isang 20% ng mga tao ang tunay na nag-e-enjoy sa kanilang ginagawa sa buhay, hindi ito makapaniwala kung isipin mo. Kaya't naramdaman ko ang pagpapalain na alam ko kung ano ang ginagawa ko.
Parang isang mag-aaral ng medisina na nag-aaral at alam niyang gustong maging doktor. Alam mo kung saan pupunta at pareho rin sa politika. Naalala ko na sa politika, mayroon akong napakalinaw na pangitain na magiging pinuno ng California. Ito na ang pinakamalayo na aking mararating dahil hindi ako ipinanganak sa Amerika kaya't hindi ako pwedeng tumakbo bilang presidente. Kaya ang pagiging gobernador ng ika-5 pinakamalaking estado, o mas dapat kong sabihin, ang pinakamalaking estado at ang ika-5 pinakamalaking ekonomiya sa mundo, ay talagang ang pangwakas na titulong pangpolitika para sa akin. Kahit may mga taong lumapit sa akin at sinabi, bakit hindi ka nalang tumakbo para sa isang mas maliit na pwesto, hindi mo kayang magtagumpay, tumakbo pa rin ako para sa gobernador at 2 buwan pa lang pagkatapos, naging gobernador ako ng estado ng California ulit dahil sa napakalinaw kong pangitain kung ano ang gagawin ko sa California. Kaya't iyan ang unang patakaran, magkaroon ng pangitain. Ang pangalawang patakaran ay huwag pakinggan ang mga nagmamaliit. Huwag pakinggan ang mga nagmamaliit. Lahat ng ginawa ko, ang narinig nila mula sa mga tao ay, hindi pwede, hindi magagawa. Ito'y eksaktong ang narinig ko at syempre, ipinakita ko sa mga tao na magagawa ito. Kaya tuwing sinabi sa akin na hindi magagawa, sinasabi ko sa sarili ko na magagawa ito. Kapag sinabi nilang hindi, naririnig ko ang oo, at kapag sinabi nilang imposible, naririnig ko na posible ito. Matibay akong naniniwala sa sinabi ni Nelson Mandela na ang lahat ay laging imposible hanggang sa gawin ito ng isang tao. At ako ang magiging isa na sasabihin sa sarili ko, gagawin ko ito at ipapakita ko sa kanila. Kahit na ito ay hindi pa nagawa noon, walang problema sa akin, pero gagawin ko ito at hindi ako makinig sa mga nagmamaliit. Ito ay tungkol sa pagpapakahirap na iyong ibinibigay. Sinabi ko, dapat akong maging bodybuilding ako. Nag-ehersisyo ako ng 5 hanggang 6 na oras bawat araw. Gagawin ko rin ang parehong bagay ngayon para sa pag-arte at syempre pumunta ako sa kolehiyo upang mag-aral ng Ingles. Nag-aral ako ng accent removal, acting classes, at lahat ng mga ito buong araw. Nagtrabaho ako at nagtrabaho sa trabaho. At sa loob lamang ng maikling panahon, gumawa ako ng isang pelikula na tinatawag na Hercules in New York na syempre ay bumagsak sa takilya ngunit hindi ako nadismaya. Pareho pa rin ang pangitain ko at bigla na lamang nagawa ko ang Streets of San Francisco, nagawa ko ang Stay Hungry, at Pumping Iron at ang Villain. At bigla na lamang, tinanong ako ni Dino De Laurentiis sa Universal Studio na magbida sa Conan the Barbarian. Sinabi niya sa press, kung wala tayong Arnold, kailangan pa nating gumawa ng isa. Kaya isipin mo yun, ang katawan na sinabing hindi mabebenta dahil mali ang panahon. Ilang taon pa lang ay ginagawa ko ang Conan the Barbarian at ito ay naging #1 hit sa takilya ng ilabas ito noong tag-init ng 82. Isipin mo yun at sinabi ng direktor, kung wala tayong kanyang katawan, kailangan pa nating gumawa ng isa. Kaya bigla na lang, ang katawan ko ay naging isang asset hindi isang kahinaan at pareho rin sa Terminator. Pagkatapos naming tapusin ang pag-ere ng Terminator, sinabi ni Jim Cameron sa press, kung si Arnold ay hindi nagkaroon ng accent na iyon at nagsalita tulad ng isang machine, sa tingin ko hindi magtatrabaho ang pelikula. Kaya isipin mo yun, ang katawan at ang accent na kanilang binatikos ay naging isang asset ngunit hindi ako nakinig sa mga talunan, hindi ko sila pinakinggan sa lahat. Ang katotohanan lang nito ay hindi ka dapat makinig sa mga nagmamaliit. Kaya ito ay isang napakahalagang aral para sa inyong lahat kaya kapag sinabi ng isang tao na ito ay isang walang kabuluhang ideya, ikaw sa iyong isip, hindi mo kailangang sabihin ngunit sa iyong isip na sabihin ito ng kahit anong alam mo.